Welcome back to my YouTube channel. For today's video about name tag naman ang ating i-edit. At kung gusto mong malaman kung paano ko na-edit yan, ay tapusin mo ang video na ito kasi tuturuan kita. So ngayon dito tayo ngayon sa Gemini AI mag-e-edit. So ngayon kailangan natin ng prompt para tayo makapag-edit ng ganon. At dito sa baba sa Ask Gemini, ipipaste natin yung prompt na ginawa ko para makapag-edit ng name tag. So, paste na natin yan. And then, makikita mo dito sa tabi yung plus sign. So, ito yung pipindutin mo para makapaglagay ka ng picture. Pindutin mo yung upload files at media picker para mapunta ka sa yung gallery or photos at pumili ka ng picture ng anak mo. At pag meron ng picture, meron na yung prompt, isend mo na yan sa Gemini AI para ma-generate na yan. Wait mo na lamang ang resulta. Madali lang naman dito mag-edit sa Gemini. Libre lang, walang bayad. At ito na nga agad yung resulta. At makikita nyo dito, ayan yung naging edit natin. Kung gusto nyo yung na-edit, pwede nyo pindutin ng matagal ang na-edit nyo na picture or name tag. Pindutin nyo ng matagal yan, tapos piliin nyo yung download image para ma-save siya sa inyong gallery. So, ito yung ating unang na-edit. So, ganito yung itsura niya, nakalagay yung pangalan, yung grade, at kung saan napasok. So, ngayon, ang itsura ngayon ng aking anak ay cartoon ng style. At nagaya naman niya yung post dun sa picture na nilagay ko. Kasi ito yung picture na nilagay ko. Ayan, kaso nga lang, yung na-edit ay cartoon yung style, hindi siya yung totoong anak ko or yung totoong mukha ng tao. So, kung gusto niyo yung gayang cartoon ng style, ay pwede rin naman yan. So, edit yun na lang yung pangalan, yung grade, at kung ano yung school na papasukan ng inyong anak. Tapos, lagyan nyo na picture ng anak nyo. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano maging totoong mukha ng tao yung may edit. Kasi sa mga gusto ng totoong mukha ng tao, ay ito po ang tutorial. Pipindutin nyo lang yung prompt na nilagay natin. Tapos, pag tinap mo yung prompt na yan, lalabas yung lapis dyan. And then, itap mo ngayon yung lapis para ma-edit mo yung prompt na inilagay natin. So, dito, duktungan mo lamang yung prompt na nilagay mo at sabihin mo dito ay gawing totoong mukha ng tao at gawing katotohanan. So, ganun ang ating ilalagay dito para magmukha talagang tao yung ma-edit, hindi cartoon ng style, Ilagay mo na rin dito na hindi cartoon ang style para klarong-klaro ni Gemini AI. At pag okay na, pindutin mo yung update para ma-generate uli ng bago ni Gemini AI yung ating prompt na nilagay. Ito na nga yung resulta ng ating edit. So, dito, naging tao naman siya, totoong tao, mukhang tao, ganyan. Pero, hindi ka mukha, So, ngayon, kung gusto mong i-save, ay pwede mo siyang i-save. Ilang press mo lang yung picture, yung matagal, and then piliin yung download image. Pero kung halimbawa nga hindi ka mukha ng anak mo, ay ganito yung gawin mo. So, pindutin mo ulit yung prompt na nilagay mo, tapos ito naman yung pindutin mo dyan para makopy mo. And then, i-paste mo dito sa baba sa Ask Gemini yung prompt. Ayan. Pindutin mo na matagal and then paste. And then, maglagay ka ulit dyan ng picture. Pindutin mo yung plus sign sa tabihan and then upload files and media picker para makapili ka ng picture. At ibang picture ang ilagay mo dyan. Pag okay na, isend mo na sa Gemini AI. Ang resulta po kasi ng edit dito sa Gemini AI ay depende po sa picture na nilagay mo. Kaya kung hindi ka mukha ng anak mo yung na-edit, ay palitan mo po ng iba niyang picture. So yung nilagay ko kasi yung nakaharang ang kamay, kaya hindi siya nakuha ng ayos. So, ngayon hindi pa rin. Iba pa rin yung lumabas. So, ang gagawin natin dito, edit ulit natin. Lagyan lang natin ng space at maglagay tayo dito ng same face attach.
And then, pindutin yung update para ma-generate ulit ni Gemini AI yung ating prompt. Ano? So, ngayon, hindi ganun kadaling makuha yung uh, face or itsura ng anak natin dito sa mga AI application or editing. Kasi nga AI lang yan, no? Mahirap talaga siya. Kaya kailangan natin dito ng paulit-ulit. So, kailangan lang natin ditong magtyaga, mag-edit. Kasi nga, libre lang naman to, walang bayad. Ano? So, ngayon, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Ganon. At ito na nga yung ating na-edit. So, dito, kamukha naman ng anak ko at nakuha din yung buhok. Ganyan-ganyan siya. And then, yung pangalan, tama din yung spelling. At okay na yan sa akin. At pag okay na nga, edi i-save na natin para mapunta siya sa iyong gallery. So, ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa computer shop, ipapaprint mo yan, sabihin mo, yung pang-sticker. Ano, para malagay mo sa name tag ng iyong anak. Ididikit mo yan para meron ng name tag yung anak mo sa pasukan. So, ngayon, maganda ito kasi meron ng mukha ng anak mo, may pangalan na, may grade, tapos meron ding pangalan ng school. Ganon. So, kung halimbawa naman ay gagamitin niyo yung prompt na isi-share ko sa inyo, edit niyo syempre yung pangalan. Palitan niyo ng pangalan ng anak niyo, kung anong grade, at kung anong school ang papasukan niya, di ba? So, ganun lamang, edit niyo yung prompt. And then, ilalagay ko yung prompt sa description box dito sa video na ito. Makikita yon sa baba ng caption. Pindutin mo lang yung more para makita mo yung description box. Doon nyo po makakopy yung prompt. Ano? So, ngayon, kahit ilagay ko siya sa comment section, hindi nyo po siya makakopy. Pero makikita nyo po yun. At kung halimbawa, hindi pa rin nyo po makopy yung prompt na isi-share ko dito, pwede nyo po akong i-PM dito sa aking FB page kasi nagsisend po ako ng prompt na ginamit ko. Basta screenshot nyo lang po at sabihin nyo kung ano yung hinihingi yung prompt. Sa mga hindi po kasi nakakala, marami na rin po akong na-share dito sa YouTube channel ko na mga editing tutorial. At yung prompt na ginamit ko ay na sinishare ko din sa bawat video. So ngayon, kung halimbawa ay ihingi kayo ng prompt, sasabihin nyo syempre at screenshot nyo na din para hindi ako mahirapang maghanap. Isisend ko naman po sa inyo yung prompt. Ano? Follow nyo na rin po ako dyan sa aking FB page kasi nagsishare din po ako dyan ng prompt sa mga bawat post ko. Baka makatulong po sa inyo. So yun lang, sana po ay naintindihan nyo ang aking tutorial ngayon at sana ay nakatulong sa inyo. So yun lang, thank you for watching. Bye!